Sa isang lugar sa Bilabaoco may magkakapatid na sina si Ligos, ang panganay na nagtatrabaho sa asinan. Si Taway, ang pangalawa. At si Kinit, ang bunso nilang kapatid. Isang araw, habang kumukuha si Taway ng palay upang siya ay magbayo ng kanyang isasaing, ay biglang Sino ka? Anong pangalan mo? Ba't ka nandito sa amin? Parang awa mo na, wag mo kaming saktan. natakot si Taway kaya agad-agad nitong kinuha si Kinit at tumakbo tungo sa kanilang bahay upang magtago. Ang kanyang nakita ay hindi basta-bastang tao kundi isang paring Kastila na matagal nang hinahanap ng mga Hapones. Ang paring Kastila ay may edad na, mahina, sugatan at halatang nahihirapan. Nang makauwi na si Ligos, agad itong nagtungo sa mesa ngunit napansing walang pagkain. Bakit? Anong nangyari dito? May tao sa kwarto ng pagayan, paring Kastila. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya mananakit. Mabait siya. Tinulungan ko siya habang ako ay pauwi noong nakarang linggo. Nakita ko siyang pagod na pagod at maraming sugat dahil sa pagpapahirap sa kanya ng mga humahabol sa kanyang mga Hapones. Ngunit paano kung matuntun siya ng mga Hapones? Kaya ko nga siya tinago para mabuhay. Tumaan ang mga araw, lumakas ang paring Kastila dahil pinapakain at inaalagaan ito ni Taway. Isang araw, habang wala si Ligos sa kanilang bahay, ay biglang pumasok ang sundalong Hapones. Nanggulo at ikinalat ang kanilang gamit sa sahig. Walang magawa ang magkapatid. Bago umalis ang mga Hapones, sinunog nila ang kabahayan. Dahil sa wala ng tirahan, nagsimulang maglakad ang magkakapatid kasama ang paring Kastila paakyat ng bundok. Nakiusap sila sa kanilang tiyahin upang doon muna manirahan. Tinanggap naman sila. Ngunit ilang araw lang ay sinabi ng kanilang tiyahin na humanap na sila ng ibang matutuluyan sapagkat delikado ang kanilang buhay dahil sa hinahanap na paring Kastila. Naglakbay muli ang tatlong magkakapatid kasama ang paring Kastila hanggang sa marating nila ang isang lugar. Maaari na sigurong manirahan tayo dito. Nagdaan ang mga araw at umulan ng malakas. Akala ng magkakapatid ay nakalayo na sila sa mga Hapones, ngunit nagulat sila nang biglang sinuntok, tinadyakan at pinahirapan ang paring Kastila. Namatay ang paring Kastila. Pagkalibing ni Ligos sa pari ay agad siyang nagdesisyon na bumaba sila ng bundok at bumalik sa kanyang tiyahin. Mabigat man ang kanilang kalooban, ngunit wala silang magagawa dahil sila'y takot sa mga Hapones na may sandata. Maggagabi na nang muling naglakbay ang magkakapatid pababa ng bundok. Luhaan sa kanilang nasaksihan, ngunit may tapang na harapin ang panibagong pakikipaglaban. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ni Taway ang hindi malilimutang mga sandaling iyon ng buhay nilang magkakapatid. Pumanaw si Ligos na matanda at marami na ring mga apo, samantalang sina Taway at Kinit na lamang ang natitira. Si Taway ay nagkaroon ng 8 anak at mga apo sa tuhod. Si Kinit naman ay nakapag-asawa ngunit hindi sila nabiyayaan ng anak.
Ibinahagi niya ang karanasan niyang ito nang sa ganoon ay maalala pa rin siya at ang kanyang naging buhay kung dumating ang araw na wala na siya sa mundong ito. Go. Anong nangyari? Alakit. Go.